Iiwan ko na siya, tulad ng napagkasundoan natin. Mabigat niyang binikas ang salita kay Jerry. Iiwan? Bakit sigurado ka bang hulog na nga siya sa'yo? Gusto mo pa ng patunay? Siyempre naman, pasasabihin ko sa'yo, sa bahay ko natulog si Robbie kagabi. Meron siyang ipinakita rito na pinakatatago niya sa ilalim ng kanyang kwelyo. Ani mo pa sa'yo na hindi naman pasa, kundi marka ng isang mainit na halik. Ano? Napaigtal ito sa upuan. Nagulat pero maya-maya ay nangiti. Makahulog ang ngiti. So did you do it? Nangiintrigang tanong nito. Hindi ko alam na chismoso ka rin pala bukod sa masama ka. Hindi ko kailangang sumagot sa'yo. Ang pera ko nasa na. Mahahalata ang bigat ng kalooban niya. Masasalamin niyo sa kanyang mga mata. Makahulugan ang iting ipinakita ng lalaki. Natutuwa ito. Well, that's good. Sabi nito. Mabutit na handa ko na ito kagad pagtawag mo kanina at sinabi mo handa ko ang pera. Umasa kasi ako na may panganda kang balita. Hindi mo nga ako binigo. Kaya lang naiintriga talaga ako kung ano ang ginawa ninyo kagabi. Sinabi ko na sa iyo na hindi ko kailangang sumagot. Matapang niyang sabat rito. Nagtaas ito ng kamay. Okay. Narinig ko. Positibo nitong sabi. Saka iniabot sa kanyang isang kulay puting sobre. Hayan ang bayad ko sa iyo. Kompleto yan. 25,000. Bilangin mo kung tama. Hindi na. Hindi mo naman siguro ako lolo ko yung pagdating dito, diba? Pagak na tama ang tugon nito. Pwede ba ulit akong magtanong sa iyo? Sabi niya maya-maya. Nagtanong ka na dati. Anong tanong naman kaya ngayon? Sige lang. Wika nito. Nag-aalangan siyang magtanong. Ang totoo natatakot siya. Nainip ito. Ano na? Akala ko magtatanong ka. Nasaan ka kagabi? Anong ginawa mo? Mabilis niyang tugon. Ito naman ang tila na titigilan. May pinatay ako kagabi. Kaswalang itong sabi. May pinatay ka. Hindi nagawang ilabas ng kanyang bibig. Pinatay ko ang oras ko na napakabagal. Saad pa nito. Muli siyang natigilan. Ibig sabihin, siya ang... Dinugtungan nito ang salita. Nabagot ako kababasa ng libro, kaya natulog na lang ako na mas maaga sa nakasanayan ko. Iyon na yun, may tanong ka pa. Hindi maibsan niyo ang nararamdaman niyang takot. Alam niyang sinisindak siya ni Jerry. Alam niyang nagsisinungaling ito. Ako'y pinahihiwatig niyang may pinatay siya kagabi. Ibig sabihin dun sa taong yun ang dugo sa kamay at damit ni Robbie. Sa loob-loob niya. Aalis na sana si Isa na magpahabol wika pa ito. O hindi ka man lamang magpapasalamat sa akin. Lumingon siya rito at hilaw ng umiti. Gusto niyang ibulyo sa mukha nito na wala naman siyang dapat ipagpasalamat dito. Salamat, pero iyon ang sinambit ni Isa at mabilis niyang nilisan ang lugar. Baon ng bigat at sakit ng kalooban. Robbie, I'm so sorry. I love you pero alam kong magagalit ka na rin naman sa akin, hindi ba? Wala na akong dapat asahan mula sa iyo. Nasaan ka ba? Anong ginawa mo sa babaeng yun? Nag-aalalang tanong ni Sam nang tawagan niya ito sa cellphone. Sam, hindi ko pinatay si Margarita. Hindi ako. Sabi niya ng marin. Pilit niyang pinakakalma ang sarili. Pero bakit nasa condo unit mo siya? Ibig sabihin, pinatuloy mo siya ron? Hindi ko alam. Siguro dahil alam niyang pinaglalagyan ko ng susi. Hindi ko siya pinatuloy doon. Katunayan nga pagdating ko. Bumalik pa ako sa parking lot dahil nakalimutan ko ang susi ko sa loob ng kotse. Hindi ko gagawin ko yun kung nakita ko lang ang susi ko sa taguan ko sa ilalim ng carpet sa tapat ng pinto. Anong ibig mong sabihin? Alam niyang ginagawa ko yun dahil lagi kong nakakalimutan ang susi ko sa kotse. Siguro nang hinihintay niya akong dumating, nauna naman sa akin yung killer na yun. Para, oh my God, natigilan na yung sabi. Ano, bakit? Hindi kaya ano? Hindi kaya nalaman na ni Mayor Palma na may nangyari sa amin ng asawa niya. Baka kumuha siya ng taong papatay sa akin. Wala na siya bang ibang maisip na iba pang dahilan. What made you think? Siya lang alam kung may atraso ako. Sino pa ba ang gagawa niyon? Matagal na nahimik si Sam sa kabilang linya. Maya-maya ay nagsalita ito. Kung ganun nga iyon, sa tingin ko kailangan mo munang isuko ang sarili mo sa mga pulis. Wanted ka na ngayon kung hindi mo pa alam. Paano ko gagawin yun? Basta magkita muna tayo. 30 minutong naghintay si Robbie sa lugar na sinabi sa kanya ni Sam na paghintayan niya rito. Sa Crescent Circle Monument. Maya-maya pa ay nakita na niya ito. Sam, tinawag niya ang pansin nito. Robbie, dito narito ako. Lumapit sa kanya si Sam. Are you alright? Agad na bungan nito sa binata. Hindi ko alam kung magiging alright pa ako after ng lahat ng to. Ewan ko. Sabi niya sa kaibigan. Don't worry, tutulungan kita. Tinapik siya nito sa balikat. Salamat. Sinamahan siya ni Sam sa presinto. Idinitalya niya ang pangyayari kung paano niya natabutan ng bangkay.
Bagaman sumuko si Robbie upang linisin ang pangalan niya, hindi siya pinayagang makapagpiyansa sa araw na iyon. Nagkataon pang wala sa bansa ang kanyang mama at papa, kasama ang dalawa pang kapatid kaya si Jack lang nakadalaw sa kanya sa kulungan. Huwag kang mag-alala kuya. Bukod sa pag-asikaso ni Sam sa kaso mo, lalapit din ako kay Uncle Agaton. Yeah, do that. Pero huwag mo munang ipaalam kay mama ha. Alam mo naman iyon, minsan hysterical. Okay, ingat ka rito. Ikalimang araw nang pumayag ang korte na makapagpiyansa siya at pangsamantalang makalaya. Paglabas ng kulungan bumungad sa kanyang napakaraming kamera, microphone at spotlight, kasama pa ng ibang ibinabatong tanong. Robbie Gonzaga, anong masasabi mo sa sitwasyon mo ngayon? Bungad ang isa sa mga ito. What a stupid question. Natural na nahihirapan ang kliyente ko. Si Sam ang sumagot nito. Paano naman ang tungkol kay Lino Passionista? Totoo bang ikaw din ang pumatay sa kanya kagaya ng ginawa mo kay Margarita Alara? Walang pinapatay ang kliyente ko. Ayusin yung tanong niyo. Muli si Sam ang humarang sa tanong. Robbie, ngayong patay na si Margarita Alara. Natutuwa ka ba para sa kanya dahil lalo pa siyang sumikat dahil sa iyo? Hindi sasagot sa alinmang tanong ninyo si Robbie dahil puro basura ang tanong niyo. Para talaga yung kayong mga walang pinag-aralan gaya ni Lino. Naroon muli si Sam. Buong din itong sinabi ang salita para sa lahat. Isinakay dito si Robbie sa isang brand new Mercedes na kulay itim na pag-aari ng kumpanya. Pareho lang siyang napayapa nang nasa loob na sila. Bakit ka nagsalita ng ganun? Matamlay na tanong ni Robbie sa kaibigan na umuusap na ang sasakyan. Pasensya na. They lead me to it. Hindi mo ko masisiri. Para talaga silang mga walang pinag-aralan kung magtanong. Paliwanag nito. Kahit na, hindi mo na dapat hinayaan na maapektuhan ka ng mga pangyayari sa akin. Abogado kita kaya kailang hindi ka rin na makitaan ng butas dahil ipipresenta mo ko. Patawad. Alam ko naman yun eh. Seryoso ito. Ayos lang. Sabi niya. Maya-maya pa isa kanya inihir ng isang bahay. Pwede bang huwag na tayong dumiretso sa bahay? Mas gusto mo na akong daanan. Saan? God, hindi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang namamalas. Balibalik rin man niya ang buong kabayan, ang buong silid nito, pati ang aparador. Wala na talaga. Wala na si Isa. Ay wala akong bilin. Hindi ko nga alam na aalis na pala eh. Samantalang alam ko 3 buwan ang advance niya sa amo ko. Sagot ng katiwala ng tanongin ito ni Sam. 3 buwan? Ulit nito. Oho, nakakapagtaka nga eh. Bigla na lang siyang umalis. Narinig lahat iyon ni Robbie. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil nawala si Isa. Inisip niyang siya ang dahilan ng bigla nitong paglayo. Nagbalik sa kanya ang alaala ng huling gabi nila si Isa sa bahay na iyon. Siguro bunga marahil ng kanyang labis na kasabikan kay Isa. Hindi niya napansin ang luha at hapdi sa mukha ng dalaga. Iginigil pa rin niya sa sarili niya. Pero nang mapagtanto niyang tila bumamangga siya sa isang makapal na salamin, kusa siyang huminto. Pinagmasdan niya si Isa. Ang mga mata nitong may luha. Bakit? Patay mali siyang tanong nito sa kanya. Bakit ka huminto? Bakit nagsinungaling ka? Tanong din ang sagot niya. Saan? Huwag ka nang magkaila. Alam kong berhin ka pa. Naramdaman ko. Robbie, tinangka niyang umalis pero mahigpit siyang niyakap ni Isa. Huwag, sambit ng pagpigil nito sa kanya. He has a phobia on doing it with an experienced partner. Madalas kasi sa hindi humihiling ang mga ito ng relasyon dahil ginalaw na niya. At ayaw niya ng ganoon dahil hindi pa niya kaya, sabi ng isip niya. Paano kung mapikot ako? Paano kung hindi na niya akong pakawalan? Ayoko pang mag-asawa. Minsan ay nasabi niya sa sarili. Yun na yung pagkakataon na nahirapan siyang kalasan ng isang babae na labis na nahulog ng loob sa kanya. Eksaktong bagay na nararamdaman niya habang tinititigan niya si Isa. Pero nagtatalo ang puso at utak niya. Ano kung virgin pa si Isa? Ano kung nagsinungaling ito sa kanya? Ano kung maghangad ito ng relasyon? Hindi pa ba siya handa? Samantalang sinasabi ng puso niya na mahal na niya ito. Kung para kay Isa kalilimutan niyang agam-agam, matutuwa na lang si Robbie dahil alam niya at sigurado siya na siya lang ang una sa buhay ng dalaga. Isa, nakita niya ang luhang naglandas sa pising nito. Hinabol niya ito at tiniyo ng kanyang labi sa pamamagitan ng isang halik. Robbie, ayokong umalis ka. Wika nito. Isa, ayokong matapos ang gabi sa pagtalikod mo sa akin. Ituloy mo lang kung anong gusto mong gawin. Ituloy mo lang. Higit pa sa pakiusap ang himig nito. Pagmamakaawa iyon. Hindi niya matatanggihan ang minamahal. Muli niyang siniil ng halik ang mga labi ni Isa. Pinagyaman niyang muli ang mga parte ng katawan nito. Ito lang ang katawang nais niyang sampahin. Ito lang ang babaeng kanyang mamahalin. Si Isa lang ang lahat para kay Robbie. Muling nabuhay ang kanyang pagnanasa. Uminit pati ang kanyang nararamdaman. Kukuhanin na niya si Isa. Aangkinin na niya ito.